Good morning mga par. So meron tayong short ligo ride mga par. Bali dito yan sa may Norsagaray. So ang pangalan ng ating pupuntahan ay Camp Kaka. So ilang meses na natin napuntahan to mga par. I think last year. So kung saan in-invite natin yung bisikleta patrol. Pero ngayong araw, tatlo lang tayo. Kasama natin si Jury at saka si Putin Kayan. Dahil yung ibang mga tropa natin 15 pa talaga. So ang oras ay I think 7:30 yung umaga. At nandito kami sa may loob ng Likaw-Likaw. Mas pinili namin dumaan dito kasi sabi ni Jury, okay yung hangin dito kumpara sa highway. So mamaya balikan ko kayo pagka ando na tayo sa rotonda. At maipakita ko sa inyo, na-share ko sa inyo yung makikindaan natin para trip nyo puntahan, madali nyo susunod. So currently, andito tayo sa kahabaan ng Quirino Highway. Magmula dito, dire-diretso lang yan mga par hanggang dumating tayo doon sa rotonda ng Bigti, Bulacan. At bago dumating sa rotonda, sa gilid doon, mayroong maliit na palengke. Hihinto tayo doon para bumili ng mga kailangan natin sa pagluluto na gagawin natin. So ang plano nga pala namin ay mag-iihaw kami ng liempo at saka bangus na kinupit ni Jury doon sa rep nila. Gagawa din kami ng ensaladang talong na may mangga para talagang solid yung food trip na gagawin natin mga par. Tapos malamig na cook na panulak. Bumili rin kami ng paper plate mga par para hindi na kami maghahanap pa ng dahon ng saging dahil sa panahon ngayon sobrang tagtuyot, so kawawa naman yung saging kung tatanggalan pa natin ng dahon. So ride out na ulit tayo mga par. So yung diretsong yan yung papuntang Bitbit River. So meron ding daan dyan pero mas pipiliin natin yung dito sa may kaliwang side. So magmula sa rotonda mga par, dire-diretso lang to. Hanggang sa marating nyo yung Holcim. Kakaanan tayo doon. So ang magiging landmark natin is yung Holcim Cement. At pagka andito na tayo sa Holcim, kakanan tayo dyan. Then mga 300 meters, may maliit na daan sa kanan. Papasok tayo doon. Nakikita nyo nakalagay sitio Pinagpala, Obrero at Alagaw. Kanan kayo rito mga par. Magmula rito mga par, diretso lang hanggang dumating tayo doon sa gravel na part. Then merong malaking gate na may security guard. So magmula doon, dire-diretso lang tayo. So yung daan dito mga par, medyo gravel, maalikabok. No, dire-diretso lang yan. Tapos puro kaliwa yung magiging banat natin dyan. Kaliwa ulit tayo mga par. Tapos diretso hanggang dumating sa basketball court. Kanan tayo doon, then diretso lang ulit hanggang dumating sa Banahaw Elementary School. Sa kaliwa. Diyan tayo dadaan mga par. So dito tayo bababa mga par. Ayan yung nakikita nyo mga parang jeep na yun, 4x4 yun. Yun yung mga naghahatid papunta ng Camp Kaka. Parang ang pagkakaalam ko 300, tama ba boy? 300 per tao. 100 pa rin. So 100 daw per ulo. Tapos may mga malalalim na kurbadang lusong mga par. So medyo ingat kayo dito no dahil hindi biro yung gantong klaseng lusong. Kaya kung ako sa inyo, kung talaga medyo alanganin yung brake nyo, baba na lang kayo sa bike nyo and then akayin nyo na lang pababa. Pero kung talagang malakas ang loob nyo at sanay naman kayo lumusong sa mga kurbadang malalalim, try nyo to dahil sobrang napakasaya ng experience na to. So after nyo lumusong ng mga kurbada mga par, saka na naman yung magiging daan natin. So pagkalusong nyo ron mga par, ito sa kaliwa, meron kayong makikita maliit na daan. Pero ingatan nyo lang, baka sumapit sa ulo nyo dahil meron itong bump. Yeah. Alright, so pagdating dito sa junction, kakanan kayo mga par.
Then after natin kumanan mga par, eto bibigyan naman tayo ng lusong. Kaya bitawan nyo yung mga brake nyo, ibigay nyo lahat, enjoy nyo yung moment. Alright, so yung kanan, Secret Haven. Dito tayo sa kaliwa. Then magmula rito, susundan mo lang yung trail path mga par. Tapos puro kaliwa ang daan sa mga junction. Doble ingat lang dahil medyo loose yung lupa at may mga uka. Pag medyo alanganin, kagaya na sinabi ko, akayin nyo na lang yung mga bike nyo para sure tayo. So itong part na to na pinasukan natin, ito yung Camp Sayong, nakatabi ng Camp Kaka. Doon tayo sa kanan dahil yung pupuntahan natin is yung Camp Kaka talaga. Mas trip namin yung ambience dito sa Camp Kaka mga par. Mas presko yung hangin, puro puno ng kawayan at konti yung mga tao. Unlike sa Secret Haven at Camp Sayong na crowded, dito sa Camp Kaka mas nakaka-relax pumuesto. At isa pang maganda rito, kilala na kami ng caretaker dito, no? Kaya super asikaso kami, lalo na dun sa part ng mga kailangan namin sa pagluluto. Alright, so start na tayo mag-prepare ng ating kakainin. So meron tayong iihawin na talong, bangus, at liempo. So tinimpla na ni Brian. And then tayo, eto, magsiset up na tayo ng apoy natin. Ayan. Pero maghahanap muna ako ng pampaningas. So kung pupunta kayo rito mga par, kompleto naman. Kasi nakakuha kami ng uling, nakakuha rin kami ng tubig dito. Pwede rin kayo magpaluto ng kanin. Meron din kami nakuwang foil para doon sa bangus namin. Basta kompleto sila halos dito mga partner. Kaya siguro ang bibili nyo na lang is yung iihawin nyo. No? Kami ang binili namin is yung lempo, tapos bangus, tapos talong. Then the rest, dito na namin siya binili. Meron na rin silang pang-ihaw or ihawan. Diskarte nyo na lang kung paano kayo mag-iihaw. So ang una natin isasalang is yung ating talong. At gagamit tayo ng DIY na tong. Alright, so tapos na tayo sa liempo. Nakasalang na yung bangus natin. At ito na yung mga natapos natin pagkain. Ayan. Yung liempo natin. Tapos yung sausawan na ginawa ni Brian. Yun na yung pabaray dyan. Tapos ito yung, hindi ko alam kung anong tawag dito. Putang ina. Sakaili mo po. Ensalada, syempre. Ayan. Tapos yung aming kanin. At yung aming munting kubo. So itong kubo namin mga par, wala itong bayad. So ang binayaran lang namin is yung aming entrance. 70 pesos. Yan. So mamaya ililista ko yung breakdown ng naging gastos namin para meron kayong idea kung magkano yung magiging damage nyo pag pumunta kayo. Nabilang mo na pre, tagtutupay pendet mo. Ha? Nabilang mo na, tagtutupay pendet. Tagtutupay ba yun? Then ito, may tubig na rin kami. Yan, isang galon. So, maya tatry namin maglublob. Pero unahin muna namin yung pagkain. Alright, so kakain na kami. At eto yung mga aming putahe. Wala eh. Tapos, ayun lang yung gilid na ilog. Diba? Solid na solid mga par. Yan ang mga galawang tito.
Alright, so breakdown natin yung naging gastos natin dito. No? So, entrance is 70 pesos per head. Okay? Dun sa ating kubo, wala siyang bayad. So, free natin siya nagamit. Then sa pagkain, yung liempo, 200 pesos, kalahating kilo. And then yung talong, kamati, sibuyas, sili, 130 pesos. Yung kape, 15 pesos ang isa. So tatlo yung order namin. Umorder din kami ng Coke na maliit. Bali, tatlo. And then umorder din kami ng yellow, which is 25 pesos. At ano pa ba? Yung tubig namin, nakalahating galon, 40 pesos. Uling, 40 pesos. I mean, 15 pesos ang isa. So 30 pesos yung dalawa. So all in all, yun yung naging total damage namin, which is very reasonable, no? Kaya swak na swak, kung dito kayo pupunta, try nyo to, Camp Kaka. Alright, so eto, medyo nagpa-pack up na kami dahil alas 2 na at nagre-ready na kami pauwi. Pero bago kami umuwi, pakita ko sa inyo ulit yung kabuuan ng Camp Kaka. No, though wala naman kayo masyadong i-expect na ganun kaganda sa facility, pero ang maganda lang sa lugar na to is tahimik kumpara sa ibang spot, no, kagaya ng Secret Haven, matao dun. So tara, ikot ko kayo. So yun, dito na namin tatapusin itong video nito mga par. So, uwi na. At yun, so check nyo na lang Camp Kaka